Pansin mo rin ba pag nagtuturo ka ng reading at kino-correct mo yung anak mo, tumitigil na siya? Hindi dahil sa ayaw niya, hindi rin sa tinatamad siya at hindi niya tanggap kung anong sinasabi niyo. Maybe nawawalan na siya ng confidence kasi iniisip niya, basta magbabasa ako, mali. Basta magbabasa ako, mali. 'Di ba? Sakit kasi sa damdamin yun. Even we as adults na during na may ginagawa ka, you're giving your best. Pero parang kinokorek ka during your parang nagtuturo ka habang may ginagawa ka at the middle parang mali ka kaagad, hindi pa tapos. Feel frustrated na hindi man lang ma-express ng bata lalo na pagbata. And there is a tendency na mawalan siya ng confidence. And that confidence really helps para makapagbasa siya. And this reading helps to have the confidence to have na magaling pa sa mga susunod na subjects. And that is our goal. Pero ang nangyayari baliktad. That's why during the reading time, hindi nakakatulong yung sunod-sunod na corrections. Kasi information overload na nga siya. Tinuturuan mo siya, nag-iisip na siya, tapos reading is very hard for them kasi skill yan na nade-develop or yung the muscle memory, kailangan nade-develop yan araw-araw. Kaso, kinokorek mo siya when the mind and the heart is not connected. It resists. Nahihirapan siya kasi hindi okay dito eh. Yun ang pakiramdam niya. Let's transfer ourselves into their shoes. Kung sunod-sunod ka naman kinokorek, hindi mo alam kung saan doon ang gagawin mo. 'Di ba? Time na uutusan mo yung bata, ganito, tapos itutusor. Hindi niya alam ang gagawin niya. So, kung we want to correct them in their reading time, one at a time only, and positive. Hindi ko, ano ba? Kanina ko pa sinabi na ito, galit na galit ka na. Isa nga lang kinorek mo, pero ang bigat, ano sa pakiramdam? 'Di ba? Mahirap. Ang gagawin mo, one at a time, be calm, don't be pressured, and kasi pag pressured ka, pressured din yung bata. And pag nag-correct nga tayo, isa lang. Pag nag-reading time tayo, tignan mo kung sino yung nakapaligid. Kasi, halimbawa, nakapaligid naman yung kalaro niya. Itong kalaro niya, chismosa, halimbawa lang nagkataon or may tita siya doon. Alam mo mama, narinig niya pa, alam mo mama, tinuturuan si Louie, tapos tinuturuan ng nanay niya, hindi niya, nakaka-degrade yun. That's why, wag natin silang papagalitan during the moment na may public. Kailangan kayo lang na dalawa. Basta tatandaan, wag pa ulit-ulit yung correction. Hindi mo na naman nakuha. Ito. Pag una, ang gagawin mo, sabihin mo kung anong sound ng letter nito o paano basahin, paano i-blend, paano dapat ito yung kung paano, isa lang, isang instruction lang. So pag naibigay mo na, hindi niya pa rin nakuha, ikaw naman, try niya na gawin para pag siya na, kayang-kaya niya. Pag hindi niya pa rin nakuha, sabay na kayo para hindi mo nakuha, ito na nga. Sabay kayo para at least kahit kung hindi niya makuha ganun, sabay tayo. Gayahin mo ko yung paano ko basahin. Ganon. He will be having the feeling of safety. Safe ang pakiramdam niya na hindi ka galit. Always remember this, space builds confidence. Hindi mo kailangan siyang madaliin. Okay? If this vlog helpful to you, please subscribe on my channel and comment down below kung may gusto kang pag-usapan about teaching reading to your kids. This is Joyly Louise. Always remember, you don't need perfection, just consistency. Be patient and you will see progress. See you on my next vlog. God bless.